Kamusta pong muli mga kababayan? Nagbabalik pong muli ay inyong katambay, si Katambay Manong po dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo pong muli ang inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayo mga kababayan. Siyempre po, shoutout po sa lahat po ng ating subscribers. Saan man sulok ng mundo mga katambay. Mabuhay po tayong lahat at mabuhay po kayo. At syempre po sa mga OFW po, saan man sulok ng mundo, shoutout po sa inyong lahat. Lalo-lalo po syempre po kay Kingston 123, shoutout po sa Hong Kong at ganoon din po sa mga kababayan natin sa Hong Kong. At syempre po kay Ma'am LB. Ma'am LB, happy birthday po. Happy birthday. Mabuhay po kayo. Happy birthday po, ma'am. At syempre po, ito po, umpisa na po natin. Pati po ang Kongreso. Talaga po, alam naman po natin ang Kongreso sa 19 Congress ay napakahusay po mag-imbestiga. Lahat po ng klase na investigasyon ay ginawa na po nila. Lalo-lalo na po pag ang issue sa mga Duterte, sa Vice President at sa dating Pangulong Duterte. Talagang hindi po nila ito tinantanan. Ubod po ng galing pagdating po sa investigasyon ang institusyon po ng Kamara, ang House of Representatives natin. Pero nakapagtataka mga tambay, pagka po ang issue na po ay nanggagaling na po sa loob ng kanilang institusyon, lalo po sa pera natin, ay wala po silang ginagawang investigasyon. Lalong-lalo na po ang 2025 national budget na hindi po bababa doon sa mga blanco na natuklasan po ni Congressman Ungab, Attorney Vic at ni dating Pangulong Duterte na 241 billion of pesos na wala pong investigasyon dito ang napakagagaling na congressman, mga katambay. At ganoon din po sa mga nangyayari po sa kaperahan natin. Bakit nailipat ang 89 billion na pinag-uusapan po sa PhilHealth at nakuha na raw po ang hindi bababa sa 60 billion? At ganoon din po, bakit walang investigasyon sa pagbebenta natin ng ginto? At wala rin pong investigasyon sa flood control na napakaraming namatay sa Bicol, mga katambay. At wala rin po investigasyon sa GSIS, SSS, PDIC at Maharlika Investment Fund. Saan po nila dinadala ang issue para mapagtakpan po lahat ang issue po at kabulukan yata ng kanilang institusyon, yung napakabulok po yata ng institusyon, dahil mismo ang dating Pangulong Duterte ay nagsabi po dyan na ang pinakaraten at pinakabulok, pinakakurap na institusyon daw po sa ating bansa ay pinangungunahan daw po ng House of Representatives at Senado. Ayon po yan sa dating Pangulong Duterte. Naipahayag niya na po yan. At hinahamon niya po na magbukasan sila ng libro at na magkaalaman daw po kung sino ang tunay na mga magnanakaw, mga kurap sa ating bansa, mga kababayan. Pero saan po ngayon tayo dinadala ng mga congressman para po mapagtakpan lahat ng kanilang issue? Dito po, sa pangunguna po itong dalawang congressman na ito, mga tambay. Si Gutierrez po yata at si Roman ng congressman po yata ito ng Bataan, mga tambay. At ito po, ano po ang sinasabi? Dapat daw po iparehistro na, mga katambay. Ito po ang issue nila ngayon, hindi po ang korupsyon ng pera ng bayan. Dapat na raw pong iparehistro lahat ng nasa social media, mga tambay. Lahat daw po ay kailangan irehistro na, mga tambay, sa kanila. Yata. Mga tambay, pakinggan po natin. Pag hindi nag-register, hindi pwedeng mag-SOCMED. Ganun po ba yun? How does this work po? Talagang Parang SIM registration nga yan eh. Ganun talaga eh. You have nothing to hide. You have no hidden agenda. You have no intent to maliciously deceive the people or to, serve the interests of certain parties unscrupulously. Eh, wala ka dapat katakot. Pangatawanan mo. Proud dapat ikaw habang nire-register yung pangalan mo because you're behind certain social media accounts that sinasabihan niyo yung mga social media, lalo ang mga vlogger, na wag kayong matakot kung wala namang itinatago. Eh bakit ang inyong institusyon takot na takot? Takot na ibigay sa tao ang inyong libro. Ayaw niyong buksan ang libro niyo kung saan na pupunta ang pera ng taong bayan. At ayaw niyong imbestigahan ang mga pera namin na pumuputok dyan. Lalo-lalo ang 2025 national budget.
At ayaw na ayaw nyo rin imbestigahan ang pumuputok na issue na hindi bababa sa 100 million to 200 million ayon sa mga congressman ang pumirma para daw po ma-impeach dyan sa institusyon ng House of Representatives ang Vice President. Bakit po? Ang mga vlogger po ay walang tinatago. Bumabase lang po kami sa ginagawa ninyo at natutuklasan po namin sa tinatrabaho nyo po sa amin. Diyan po nakabase dahil hindi po maglalakas ng loob katulad ni Kamanong na magsalita po sa social media, magsalita po sa YouTube. Kung wala po kaming basihan, mismo nanggaling na po sa isang pinakamataas, pangalawa sa pinakamataas sa bansa, ang isang Vice President. Ano po ang sabi ng Vice President? Kontrolado ng 2 tao ang pera ng bansa, pera ng Pilipino, pera ng taxpayer. Inimbestigahan niyo po ba ang Vice President? Hinamon kayo ng dating Pangulong Duterte na buksan niyo libro niyo. Wala kayong ginawa. Ngayon, sino po ngayon ang dapat pong mahiya sa taong bayan? Sino po ba ang may tinatago sa taong bayan, Congressman Roman? Sino po ba sa tingin niyo? Sino po ang may tinatago sa taong bayan? Kami bang mga vlogger o kayong mga politiko sa 19 Congress? Only produce content that is verifiable, that are based on the truth, on evidence, on facts. So kung wala kang katatakot, bakit ka matatakot na magpa-register doon? Yes, that would be the idea. Just in the same way that we journalists. Bago kayo maghanap ng wag matatakot, iparegister nyo rin sa taong bayan ang libro nyo. Ipakita nyo sa napakatagal na panahon, katulad nyo po, Congressman. Ilang taon na po kayo, Congressman, nasaan po ang libro nyo? Buksan nyo po sa taong bayan nang makita po, mai-audit ang pera namin na ginagastos at ginagalaw nyo, saan napupunta. Tama ba ang mga proyektong napuntahan ng aming pera? Congressman, para po pagkatiwalaan kayo ng taong bayan. Hindi na po. Mahirap na po kayong mabenta ngayon. Ang mga congressman sa 19 Congress ay napakahirap po ibenta ngayon, lalo po sa politika. Lalo po, ito pong darating na sa Mayo, napakahirap pong ibenta at napakababaho na po yata ng 19 Congress. Mapipili mo na lang dyan, mabibilang mo na lang sa mga daliri mo dyan ang po pwede mong asahan, mga kababayan. Lalo-lalo yung mga hindi nasilaw na pumirma doon sa naganap na pirmahan. Di po ba, mga kababayan? Hiyang-hiya naman tayo sa mga congressman na ito. Nakakahiya naman para sa inyo. Napakalilinis po nyong politiko. At ang mga vlogger pa ang masasama na hindi umahawak ng daan-daang milyon ang mga vlogger. Samantalang kayo, hinahawakan yung pera sa amin. Nag-uumpisa sa trillion, hundred of billions, hundred of millions. Kayo pa ang magsasabi sa mga vlogger na baka kami may itinatago. Baka bumalik sa inyo. Sa inyo babalik lahat. At nakikita naman po sa itsura nyo ang sinasabi pong karangyaan. Ikumpara mo sa mga vlogger na umaasa lang sa kakarampot na kita na binibigay ng YouTube, Facebook, Instagram, at TikTok. Pag minamalas-malas ka pa, ididemanda ka pa ng libelous. Samantalang ang mga magnanakaw sa ating bansa, mga politiko, mga korap, di umano, at magnanakaw, mga tambay, malayang-malaya, mga tambay, at sikat na sikat pa, mga kabayan. We have the Kapsanan ng mga Broadcasters Philippines, mayroong code of ethics na fina-follow, and we would like to believe that nagtatrabaho tayo among professionals. So maybe it's time na raise natin ang level din ng... Kaya lang, ang tanong, kung talagang professional kayo, mga congressman, bakit ayaw niyong buksan ang libro niyo? Nagtatrabaho po pala kayong professional. Bakit po nakasara ang libro niyo? Ayaw niyo ipakita sa taong bayan ang libro niyo. Nagtatrabaho po pala kayong professional. Di ba? Ipakita niyo. Lalo po ang budget po ng Kongreso. Ilagay niyo po sa public hearing ang pondo niyo para malaman namin kung ano mga programa
Bakit napakalaki ng budget po ninyo taon-taon kasama ang Senado? Ano po ang mga proyekto ng mga senador at mga congressman para budgetan ng taong bayan ng bilyon-bilyon? Bakit walang public hearing? Nagtatrabaho po pala kayo ng maayos at tapat. Content creation. Diba? Maaari nga dito sa batas na to, maaari nating require din ng physical presence ng mga different social media platforms. Kasi ang hirap-hirap nilang habulin. Kahit na sumisigaw na yung content na fake siya, deadma pa rin yung itong mga social media platforms. Tapos they don't even have a physical office here in our country. Ang hirap nun. Tapos nga, also there's this issue, ang laki-laking perang kinikita nila, no? Baka naman, I don't know. Sino ba talaga ang malaking kinikita, mga kabayan? Yung mga vlogger sa social media o mga congressman? Mga tambay. Nakita naman po natin ang mga itsura ng congressman. Maliit po ba kinikita ng mga congressman? Mga kababayan, isang pirma lang daw, 100 million to 200 million. Maliit po ba yon sa mga proyekto nila? At may pumutok po dyan, 777. Ayon kay Mayor Magalong, napakarami po nilang pinagkukunan daw ng pera, mga tambay. Bakit ayaw nilang kasuhan si Mayor Magalong? Hiyang-hiya naman tayo sa mga congressman. Mga tambay, bakit po sila nagpapakamatay sa politika? Bakit po sila nagpapakamatay manalo sa politika kung wala po palang pera dyan at maliit lang po kita dyan? Nagtatanong lang si Kamanong, bakit po sila nagpapakamatay at handang pumatay? Handa pa yatang pumatay, manalo lang po yata. Pasok Kong Joey Salceda dun sa ways and means. I know, it's just a possibility. But first and foremost, the main consideration of such a measure would be to regulate the sector and let it be as much as possible self-regulation. Agree ka ba or privacy violation ito? Ayan mga tambay, nakita nyo po ang tinututukan po ng mga congressman, ang mga vlogger. Kasi po, komento po mga tambay, para po mailihis ang issue. Kailangan po kasi malihis ang issue. Dalhin po sa mga vlogger. Kasi po, ang mga vlogger na lang po nagbabalita po ng tama na nangyayari po. Kasi hindi naman po nila ibinabalita ang mga sinasabi po at natutuklasan po sa gobyerno ng Bagong Pilipinas. Katulad po ba, binabalita po ba nila, natutuklasan po ni dating Pangulong Duterte at ni Congressman Ungab? Binabalita po ba nila yan? Nang madalas nakatutok? Sige nga, ibinabalita rin po ba nila yung mga ginagawa po ni Atty. Vic Rodriguez? At binabalita rin po ba nila yung pasabog ni Vice President Sara Duterte? Iniimbestigahan po ba nila yan? Lalo-lalo sa pera, mga kababayan? Sige nga, saan po nakatutok ang mga congressman natin? Pagdating po sa issue ng perahan, saan po nila dinadala? Wala na po silang puntahan. Natapos na po sila para po mapagtakpan ang napakadami pong issue sa kaperahan. Inumpisahan po nila sa ICC. Nasaan na po ang ICC? Tapos sinundan po nila ng Pogo. Nasaan na po ang Pogo? Sinasangkot po nila ang Duterte dyan. Nasaan na po ang sinasabing reward system? Dinala po nila sa reward system. Nasaan na po si Colonel Garma? Nasaan na po yung kanilang witness na sinasabing siya ang susi? Nasaan na po? Mukhang nawala na po, mga tambay. Ano pa po? Dinala naman po nila saan? Sa droga. Pakalaki raw po. Ang pinakamalaking drug lord daw po at sumusuporta sa droga ay ang dating Pangulong Duterte. Saan pa nila dinala? Dito, saan? Sa war on drugs, mga tambay. War on drugs. Ngayon, yung dinala nila sa Vice President, ang issue ng mga congressman sa impeachment, mga tambay. Sa impeachment. Ngayon naman, eto naman po, nung pumutok naman po ang 2025 national budget, saan po nila ginagawa ngayon ang balita para mapagtakpan? Ano po ang ginagawa po nila ngayon para pagtakpan? Unang-una, impeachment. Ngayon, social media. Social media naman. Kaya nga po nagkaroon ng TRICOM. Social media naman ngayon. Napakarami lang plano, mga katambay. Yan po ba ay maipagmamalaki natin? Yan po ba ay magaganda ang ginawa ng 19 Congress sa atin?
itong mga congressman na ito, mga kabayan, ano po ang ginawa sa atin ng mga congressman ng 3 taon? Mga kabayan, sige nga. Maliban po na puro pera ang issue sa kanila at puro pamumulitika. Sige nga, ano po ang nagawa po sa atin? Ikumpara mo nung mga congressman sila na panahon ni dating Pangulong Duterte. Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, congressman na rin po sila. Ano po pinagagawa nila? Tinutukan ang mag-aayos at programa ng bansa sa 6 na taon. Kasama po ang pandemya pa. Kasama rin po silang gumawa dyan para po maisabatas ang mga programa lalo sa ayuda nung pandemya. Hindi po sila namulitika. Nagtrabaho po sila ng 6 na taon. Pero ngayon pong 19 Congress, ano po ang ginawa nila sa atin? Pagpasok ng bagong Pilipinas, puro pamumulitika na. Puro korupsyon ng issue. Puro pera, mga kababayan. Ano po sa tingin nyo dito? Gagawin po nila, kikitilin po nila kalayaan ng mga Pilipino lalo sa social media, ang malayang pamamahayag. Social media na po ang pinagkakatiwalaan po ngayon, majority ng mga Pilipino. Hindi na po pinagkakatiwalaan ng napakaraming Pilipino ang mainstream media. Real talk. Dahil sa mainstream media, halos lahat po sila ay hindi po natin nakikitaan ng parehas na pagbabalita. Mukhang marami po silang pinoproteksyonan, mga kababayan. Kaya po kailangan po nilang kitilin ang malayang pamamahayag naman, siyempre, ng social media para mahawakan din po yata nila katulad po ng ginagawa yata nila sa mainstream media na nakukontrol yata ng mga ilan-ilang mga politiko yata. Mga kababayan, ganon? Kukontrolin mo na rin ang social media, ang demokrasya ng bansa, ang malayang pamamahayag. Mga kababayan, kikitilin mo, ire-registered mo sa inyo lahat ng galaw at kilos ng social media. Maniniwala pa si Kamanong kung itututukan nyo na lang, halimbawa, ang buwis. Walang problema magbuwis ang mga Pilipino, lalo ang mga vlogger. Kung talagang papatawan nyo ng buwis. Pero kung ito naman ay kikitilin nyo ang kanilang kalayaan na magpahayag, ibang usapan na yon. Nagiging diktador na po tayo niyan. At sinasabi nyo na kailangan na supilin ang fake news. Meron po kayong ginawang batas. Napakarami na po nating batas sa mga fake news. Di po ba? Nahandyan po ang cyber libel at marami pang ibang kaso na may kalaki pong napakalalaking halaga. Hindi pa po ba sapat yan? Kung may napapatunayan po kayong fake news, bakit hindi po sampahan ng kaso ang mga ito? Bakit kailangan nyo pang kitilin? Di mo ba? Nagtatanong na si Kamanong. Kasi, wala po kasi kayong mapapatunayang fake news. Sige nga. Katulad po sa inyong lingkod. Ano ipe-fake news nyo kay Kamanong? Puro sa inyo issue ng kaperahan. At yung pinaliliwanag ni Kamanong, problema nyo yon. Ang ginawa nyo sa Bicam. Ano po ba ginawa nyo sa Bicam? Fake news po ba yon? Ayaw nyo nga sagutin. Yung pirmahan, 100 to 200 million. Ayaw nyo rin sagutin. Di po ba? Kaya po mga kababayan, dito po sa ginagawa ng mga congressman natin sa 19 Congress, tandaan nyo po ito sa mga distrito nyo. Kilala nyo po itong mga congressman na ito sa inyong distrito, lalo yung mga pumirma doon sa impeachment. Kilala nyo po yan. Pumuputok na sa inyo yan. Mangangampanya po sa inyo yan. Gusto nyo po ba na magpatuloy ang mga ganitong klase na congressman sa ating bansa? Walang tinarabaho sa atin kundi pamumulitika at pera. Puro pera po ang issue nila. At pamumulitika po ang issue nila. Politika at pera ng bayan ang ginawang trabaho po yata sa atin ng 3 taon ng mga congressman. Hindi kaya? Isip-isip po tayo mga kababayan. Nakita nyo naman po mga itsura nila. Mga tambay, ang ihirap po na itsura nila. Mukhang isang kahig at isang tuka po silang lahat. Ang mga congressman. Naghihirap po ang mga itsura. Kaililiit po ng pakinabang. Mapakaliliit po ng kinikita ng mga congressman natin, mga tambay. Napakaliliit. Kaya po nakikita po natin sa mga itsura nila
mga kababayan. Samantalang tayo nagpapasweldo sa kanila, isang kahig, isang tuka tayo. Kung hindi pa tayo magsisikap, hindi pa tayo kakain ng 3 beses ang araw. Samantalang sila, nakaupo lang nakaupo, magsasalita lang at sasabihin na kailangan ng mga vlogger ay i-registered na nila. Ang lahat po, pati ang kanilang gagawing content, mga katambay, ay kailangan naka-registered na sa kanila. Ibang klase, no? Ibang klase. Talagang gusto pang magkaroon ng prangkisa ngayon ang mga vlogger. Ibang klase kayo. Unbelievable. Manalo sana kayo, mga kababayan. Hintayin nyo ang galit ng Pilipino sa inyo dito sa 19th Congress. Hintayin nyo. Ubod kayo ng gagaling. Dinala nyo lang kami sa ganitong programa nyo. Dinala nyo kami sa napakaraming ayuda. Isang damukal na bilyong-bilyon ayuda ang dinala nyo sa amin na 3 taon. Tapos kikitilin nyo ang malayang pamamahayag ng social media. Ibang klase kayo. Tapos dinala nyo kami sa issue ng korupsyon at politika. Unbelievable. Hiyang-hiya naman kami sa balat nyo, mga congressman. Hiyang-hiya naman kami sa mga kaliskis nyo. Kung may kaliskis yata kayo. Hiyang-hiya naman kami sa inyo. Ang trabaho nyo sa amin, ibang klase. Palibasa, hindi kayo nahihirapan bumili ng napakamamahal ng bigas, napakamamahal ng bilihin, napakamamahal na bayarin namin, panggastusin namin buwan-buwan. Hindi kasi kayo nahihirapan sa buhay. Kaya kayo, easy-easy lang kayo at wala kayong iniintindi dahil wala kayong paghihirap na nararanasan sa bagong Pilipinas. Mukhang kayo pa ang napakarami yatang pakinabang sa bagong Pilipinas. Hindi nakinabang kailanman ang mga Pilipino, mga tambay. Makinabang mga Pilipino, kakarampot. Yung sinasabi nila ayuda, hindi magtatagal na 1 taon yan. Bibigyan ka lang kakarampot. Pagka naubos na yan, ang sitwasyon, ganun pa rin. Malala pa rin ang sitwasyon. Kay mamahal pa rin, mga kababayan. At wala ka pa rin makuhang maraming trabaho sa ating bansa. Unbelievable. Muli po mga tambay, maging matalino na po tayo. Ang 19th Congress, alam po natin ang ginawa ng 19th Congress sa ating bansa. Dinala lang po tayo sa ganito. Puro statement, puro media, puro salita sa media. Pero ang ginawa nilang trabaho sa atin, pamumulitika at puro pera ang tinrabaho po yata sa atin ng 3 taon. Maraming salamat po mga kabayan sa mga gusto po ng ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Paalam po. Ingatan nawa. Bye-bye.